Nang dumating ako sa probinsya ng mga lolo at lola ko, bagamat lumaki ako sa Maynila, madalas kaming bumisita rito tuwing bakasyon upang masilayan ang mga tanawin. Isang gabi, habang kami ay nagkukwentuhan, napansin kong tila may kakaiba sa malalaking puno ng mangga na matatagpuan malapit sa bakuran. Hindi ko maisip kung bakit, pero parang may gumagalaw sa mga sanga nito na hindi basta hangin lamang. Inalok ako ng pinsan ko. Siya ang taya at kami ay magtatago. Madilim ito paggabi. Walang mga ilaw sa kalsada. Habang ako'y nag-iisip kung saan magtatago, napansin ko ang malalaking puno na may mga dahon at sanga na sapat upang takpan ang sinumang magtatago. Dahan-dahan kong inakyat ang puno at nagtago sa likod ng malalaking dahon. Naramdaman ko ang isang malakas na hangin na tila may nagpaparamdam sa akin. Maya-maya pa, naramdaman ko ang malalambot na kamay na tila yumayakap sa akin mula sa likod ko. Akala ko ay si pinsan na. Ngunit nang lumingon ako, wala akong nakita. Nagpatuloy ang pakiramdam na iyon hanggang sa napansin ko ang isang malalim na boses na bumubulong sa aking tenga. "Sino ka?" Nagulantang ako at mabilis bumaba mula sa puno. Tinakbo ko ang daan patungo sa bahay at sinabi sa aking mga pinsan ang nangyari. Dapat matakot sila. Tumawa lamang sila at sinabing baka imagination ko lamang iyon dahil sa kadiliman. Subalit, malalim siyang huminga at sinabing, "Baka nakita mo ang kapre na nagmamasid sa atin mula sa punong iyon." Nalaman ko mula sa kanya na may mga kwento ang matatanda sa lugar na may isang malaking nilalang na may mahapang balbas at itim na kutitap na naninirahan sa malalaking puno. Ito ay kapre. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na muling inakyat ang punong mangga. Takot at takbo lang ng takbo lalo na paggabi na. At kung may CCTV nga lang ang lugar, ay matatawa ka kasi bawat dumadaan ay napapatakbo. Kaya kapag may nadaanan kang malaking puno, humanda sa pagtakbo.